Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang lason sa isip at kaluluwa. Ang lason sa isip at kaluluwa. Alam po natin na masama ang lason sa ating katawan. Ngunit meron din bang may uturing na lason sa ating kaluluwa? Opo, ito po yung mga maling turo at baluktot na doktrinang taliwas sa makatotohanan ng Biblia at ng salita ng Diyos. Ito binanggit po ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Korinto 11:3. Sabi po roon, ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at may layo kayo sa tapat at dalisay na panampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalilang na ahas. At ba't kailangang sabihin ito po ni Pablo sa kanila? Dahil ayon po sa verse 4, sapagat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangaral na ibang Jesus kaysa pinangaral namin. Natanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Kaya po ating huwag isipin mga minamahal na dahil maaaring tayo matagal na sa ating panampalataya, marami na tayong narinig na pangaral at pagtuturo, at marami na tayong alam, hindi na tayo maapektuhan ng mga huwad na guro. Ito nga po ay nagbabala nga ang Panginoong Hesus sa Mateo 24:4 and 5, sabi niya na mag-ingat po ang kanyang mga nakikinig upang hindi sila maligaw ni naman. Maraming paparito sa kanyang pangalan at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Bisig mga minamahal, hindi na po tanongin, hindi na issue kung maraming maging biktima ang mga huwad na guro. Nila na po ng ating Panginoon Hesus, sabi niya nga, na talagang marami silang maliligaw. Kaya po rito, ang tanong po issue na lamang ay ganito. Kasama ba kayo? Kasama ba tayo sa kanilang mga maliligaw? Sana po hindi. Nawa tayo manatiling, maratag, at matibay sa katotohanan ng Biblia at ng salita ng Diyos. Maraming salamat po.